Good morning everyone. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Thursday at ang ating pong pag-aaral ngayong umaga, again, continuation ng ating series on the book of John at nasa chapter 14 pa rin po tayo. Kahapon tinalakay natin ang John chapter 4, 1 to 26, kung saan ito yung pakikipagtagpo ng ating Panginoong Hesukristo doon sa babaeng Samaritana sa balon ni Jacob. At doon po mga kapatid, tinuro ng Panginoon sa babaeng ito ang daan patungo sa kaligtasan, ganun din po ang tamang pagsamba sa Diyos. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral na yon dito po sa verses 27 hanggang 42. At pinamagatan po natin ang ating pag-aaral ngayong umaga, The Harvest is Ready. So samahan po ninyo ako, ating pong basahin ang mga talata. John chapter 4, 27 hanggang 42. Just then his disciples returned and were surprised to find him talking with a woman. But no one asked, "What do you want?" or "Why are you talking with her?" Then leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, "Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah?" They came out of the town and made their way toward him. Meanwhile, his disciples urged him, "Rabbi, eat something." But he said to them, "I have food to eat that you know nothing about." Then his disciples said to each other, "Could someone have brought him food?" "My food," said Jesus, "is to do the will of him who sent me and to finish his work." Don't you have a saying? "It's still 4 months until harvest." I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Even now the one who reaps draws a wage and harvests a crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together. Thus the saying, one sows and another reaps, is true. I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work and you have reaped the benefits of their labor. Many of the Samaritans from the town believed in him because of the woman's testimony. He told everything I ever did. So when the Samaritans came to him, they urged him to stay with them, and he stayed 2 days. And because of his words, many more became believers. They said to the woman, "We no longer believed just because of what you said. Now we have heard for ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world." Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Gaya po ng aking binanggit, ito po'y pagpapatuloy pa noong conversation ng ating Panginoong Hesukristo doon sa Samaritanang babae sa balon ni Jacob. Dito po makikita natin kung ano yung magiging response, yung actions ng isang nakakilala sa Panginoon. Ano ang magiging buhay ng isang taong naengkwentro ng Panginoong Hesukristo. And ito po ang isang pruweba na if the Lord Jesus make Himself known to you, your life will never be the same again. Nakita po natin yan kay Saulo na naging Pablo. Nakita po natin yan kay Lydia. Nakita po natin yan kay Sakeo. Nakita po natin yan sa mga alagad na nung tinawag ng Panginoon ang kanilang mga buhay ay hindi na naging katulad ng dati. Ito po ang pruweba ng sinasabi ng banal na kasulatan sa 2 Korinto na yung nakipagkaisa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Ang dating mga bagay ay nagsisilipas na.
Sa araw na ito mga kapatid, ang nais ko pong itanong, have you ever noticed how easy it is to overlook something important simply because we are focused on something else? Hindi niyo po ba napansin na minsan may mga bagay na nakakaligtaan tayo? Mahalaga, importante, subalit hindi natin napagtutuunan ng pansin kasi nakatingin tayo sa iba. Kasi ay nakafocus tayo sa iba sa halip na sa importanteng bagay na yon. Ewan ko po kung nakaranas na kayo na green light na yung stoplight, dire-diretso pa rin kayo dahil wala kayo sa focus ng pagmamaneho. Napakahalaga ng be alert at maging focus sa pagdadrive, hindi po ba? Pero kung meron kang iniisip na patuon ng iyong atensyon sa ibang bagay, yung importanteng pagmamanehong yon ay pwede mong makaligtaan dahil nakatingin ka sa iba. At dahil doon, pwede kang maaksidente, mapahamak, pwede mo pang ikamatay. Alam niyo po mga kapatid, sometimes we are so busy with our daily lives, like our work, daily responsibilities, concerns sa ating mga buhay, that we fail to see what God is doing right in front of us. Napakaraming mga pangyayari sa buhay natin na nakatuon ang ating mga atensyon hindi sa mga bagay na mahalaga. Nakakaligtaan natin yung importante dahil nakafocus tayo. Ang atensyon natin ay naagaw nung mga bagay na trivial o yung mga bagay na hindi ganon kaimportante. Naalala ko ang kwento tungkol sa pagdalaw ng Panginoong Hesukristo sa bahay ni Martha. Pagdating niya sa bahay ni Martha, agad na naging abala itong si Martha sa pag-iestima sa ating Panginoong Hesukristo. Luto rito, linis doon, abala sa paghahanda para sa Panginoon. Subalit, may isang bagay siyang nakaligtaan na sa bibig mismo ng Panginoong Hesus ang sabi hindi kailanman maaagaw at ito ay yung panahon na makinig sa salita ng ating Panginoon. And Mary decided to choose that most important experience, yung maupo sa paanan ng Panginoon at makinig sa kanyang mga mensahe. Example lang yon mga kapatid na minsan totoo na meron tayong nakakaligtaan dahil naliligaw ang ating mga focus. That is exactly what happens in our passage today. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay magtuturo sa atin ng isang makapangyarihang katotohanan. Ano po yon? God is already at work in the hearts of people and the harvest is ready. Ang tanong ay hindi are people ready? Ang tanong ay are we willing to go? Dahil sa pagkaabala natin sa buhay, ang utos ng Panginoon na tayo'y maging asin at ilaw ng sanlibutan, na tayo'y magpatotoo sa kabutihang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, na tayo'y magliwanag at ibahagi natin ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, hindi nagiging importante dahil nakatuon lang ang ating mga buhay at ang ating atensyon sa mga bagay na gusto nating pagtuunan ng pansin. From day in and day out, every day, mga kapatid, namumuhay tayo. Pagdilat pa lang ng ating mga mata, yung mga mahuhusay magplano, alam ko, simula pa lang pagdilat kung alas 6 kayo gigising at kung matutulog kayo ng alas 8 ng gabi, yung mga oras na yon, kung 13 oras kayo nagising, nakaplantsa, nakaschedule, meron na kayong mga gustong gawin. Ang tanong, may kinalaman ba ito sa mga nais ng Diyos? May kinalaman ba ito sa mga gusto ng Diyos sa buhay natin na tayo'y maging asin, maging ilaw, maging halimbawa, magpatotoo ng kanyang kabutihan?
Kaya dito makikita natin yung example ng babaeng Samaritana eh. Makikita natin kung ano dapat ang nagiging aksyon ng isang mananampalataya kay Kristo pagkatapos na siya'y makatagpo nito. At dito mga kapatid, initially, ipinakita rito ng Panginoon kung anong napaka-importanting bagay at tinawag ito ng Panginoon na kanyang pagkain. Most of the time, ang ating concern ay pagkain pisikal. Pero dito sinasabi ng Panginoong Hesukristo kung ano yung kanyang pagkain. And His food, yung sustenance ng Panginoon ay ang sundin ang kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya. Puntahan natin at atin na pong pag-aralan ang ating mga talata. Let us go to John chapter 4, 27 to 30. Makikita po natin dito yung transformation of one life. At ang binabanggit dito, walang iba kundi yung babaeng Samaritana. Ano sabi ng talata? Just then, his disciples returned and were surprised to find him talking with a woman. Kahapon, di ba, pinag-aralan natin yung conversation ni Jesus at ng Samaritana. Si Jesus ang nag-initiate ng contact. Si Jesus ang unang humingi ng tubig doon sa babae, etc. etc. At alam na natin kung ano nangyari. Kung gusto nyo balikan yung pag-aaral na yun, pwede nyo namang makita yun sa YouTube channel natin sa Tinig ng Pag-asa. At nandun sila sa punto na nagpapaliwanag na ang Panginoon at sinasabi niya, ang sabi kasi no Samaritana, alam namin na ang Mesiyas ay darating at pagdating niya, ipapaliwanag niya sa amin kung ano ang dapat naming gawin. Ang sinabi ni Jesus, ako ang Mesiyas na iyong hinihintay. At doon sa punto na yon, habang sinasabi ng Panginoon yon, na I am the Messiah, then the disciples returned. Nadatnan ng mga alagad na kausap ni Jesus, yung babae. When the disciples returned, they were surprised to see Jesus talking with a woman, especially a Samaritan woman. Again, pinaliwanag na natin kahapon kasi nga, merong racial prejudice. Mayroong barrier between the Samaritan and the Jew. Kaya hindi yan dapat nag-uusap. Meron din tinatawag na moral barrier. Yung babae at lalaki hindi nag-uusap sa public. At meron ding religious barrier. Yung Hudyo at saka yung mga Samaritano, magkaiba ang kanilang pananampalataya. But let us notice what happens next. Pagkatapos na makita ng mga alagad na nag-uusap ang Panginoon at yung babae, no one asked. Walang nagtanong kung ano bang kailangan mo, Panginoon. Or why are you talking with her? Nothing. Yan ang binanggit ng talata. And then, noong wala namang nagsasalita, siguro, iniisip ng mga alagad, alam ni Lord kung ano ginagawa niya. Alam ng Panginoon kung ano ginagawa niya. Kaya wag na nating questionin. Alam nating bawal makipag-usap ang lalaki sa babae publicly. Alam nating hindi nakikipag-usap ang Hudyo sa Samaritano. But no one asked. So ang ginawa ng babae, immediately, sa verse 28, then leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people. Napakaganda nito. This is very important, mga kapatid. Very important. The purpose of that woman for coming to the well ay ano? Para kumuha ng tubig. Tama po ba? Kasi yung tubig ay importante sa kanila. Yung Jacob's well ay tanging pinagkukunan nila ng tubig. Iinumin, pagluluto, paliligo, etc. Pero after seeing Jesus, after meeting Jesus Christ, ano nangyari? Hindi na yon ang pinakamahalaga sa buhay niya. Iniwanan niya yung water jar, yung kanyang lagayan ng tubig. Iniwanan na niya. At sa puso niya sumibol ang isang bagong pagnanasa, ang isang bagong tungkulin, ang isang bagong ministeryo, ang isang bagong misyon. At ano yun? Ang tanong, bakit iniwanan ng babaeng ito ang water jar niya? Because she found something greater.
Greater than the literal water na laman ng water jar. At ano yung something greater na yon? That something greater is no other than but Jesus, the living water. At makikita natin, gaya ng aking binanggit kanina, yung nakatagpo na ang Panginoon at kinatagpo na ng Panginoon, binigyan na ng Diyos ng buhay na tubig. At yung buhay na tubig na yon ay sumisibol, dumadaloy na sa Kanya, mababago na ang prioridad. Can we say amen? The life of a believer will be changed. The water jar represents her old purpose, but now, ano nangyari? The focus of that Samaritan woman changed. Her heart changed. Her mission changed. And she went from seeking water to sharing Christ. Amen? Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid, malaking question sa buhay ng isang nagsasabing siya'y Kristiyano kung hindi bubukal sa kanyang puso ang desire na ito na ibahagi ang Panginoon na kanyang nakatagpo. And this is what happened to every examples in the Bible na nakatagpo ng Panginoon. Si Zacchaeus, si Lydia, si Andres. Si Andres, tinawag agad ang kapatid na si Pedro. Si Lydia, binuksan ang kanyang bahay para maging Bible study. Si Zacchaeus, dinala si Jesus sa kanyang sambahayan. O doon naman pupunta talaga si Jesus. But he gathered his family to get to know the Lord. Si Saulo, na naging Pablo, mamamatay Kristiyano, pero pagkatapos dinala ang ebanghelyo sa mga hentil na yung mga Hudyong Kristiyano hindi ginawa, hindi nila gustong gawin. Nakita niyo mga kapatid, yung prioridad ng isang nakatagpo kay Kristo, yung prioridad ng isang Kristiyano nababago. Kung dati ang layunin nito, material na bagay lang. Kung ang layunin ng isang hindi dati mananampalataya ay may kinalaman lamang sa mga personal at material na pangangailangan ng buhay, pag nakatagpo na ng Panginoon, nagbabago na ang priority. The Samaritan woman desire is to get the water from the well, but when he met Jesus, her focus changed, her heart changed, her mission changed. At nagpatotoo siya. From John 4:29, if you're going to continuously reading John 4:29, ano po yung kanyang simpleng testimony? Hindi siya theologian, hindi siya Bible study leader, hindi siya nagseminary, hindi siya mangangaral. She just shared her simple testimony. Ano sabi niya? Come! Iniwanan niya yung kanyang water jar. Pumunta siya sa bayan. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, come! See a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah? Tingnan nyo, kulang pa yung kanyang wisdom. Kulang pa yung kanyang kaalaman. Kulang pa ang kanyang theology. Kulang pa yung kanyang doctrine para makilala talaga si Jesus. And yet, ibinabahagi na niya ang Panginoon. She did not go to seminary. She did not know deep theology yet. But she shared what she knew. Come, see, could this be the Christ? Very simple words. Kapatid, ikaw, kumusta? I'll be honest with you. Kung talagang ikaw ay mananampalataya, hindi pwedeng hindi mo ibabahagi yung Panginoon na tinanggap mo. Hindi po pwedeng mapigilan ka na ikwento yung karanasan mo sa Panginoon mo. Hindi po pwedeng yung mga natututunan mo sa salita ng iyong Panginoon, hindi makikinabang ang iba. This woman, after knowing who the Messiah is, or the Messiah was, she go her way and she shared what she knew. Amen po ba, kapatid? You do not need to know everything to share the gospel.
tinatanong nga ng babaeng ito could this be the Christ? So meaning, kulang pa siya. But, walang nagpapigil sa kanya para ibahagi ang engkwentro niya sa Panginoon. And I would like to tell you, you don't need to know everything to share the gospel. If Christ has changed your life, you already have a testimony. Amen ba, kapatid? Kung binago na ng Panginoon ang buhay mo, may patotoo ka. At yung patotoong iyon, dapat pakinabangan ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ang napakalungkot sa mundong ito na pagkukwentuhan natin ang lahat. Na pagkukwentuhan natin ang weather, ang politika, mga artista, kahit na nga kapitbahay natin, pinagkukwentuhan natin, at mga walang kakwenta-kwentang bagay pero nakakaraos ang maghapon ni hindi natin na pagkukwentuhan ng Panginoon. Hindi ba nakakahiya? Ni isang talata man lang ng salita ng Diyos ni hindi natin maikwento sa iba. Madalas ang sasabihin hindi ako ganun kagaling Hindi ako theologian Hindi ako Bible study leader. Kulang pa ako. But this woman is one of the great example to us. You don't need to know everything to share the gospel. Bakit, mga kapatid? Bakit? Kasi merong urgency of the harvest. At yan ang mababasa natin sa susunod na mga talata. Verses 31 to 35. Meanwhile, his disciples urged him, Rabbi, kumain ka na. So kaya pala umalis yung mga alagad at naiwan si Jesus doon sa babae, kasi kumuha ng pagkain nitong mga alagad. So nung naghanap sila ng pagkain, bumalik sila, natagpuan nila si Jesus, kausap yung babae, di naman sila nagsalita, umalis na yung babae ayon sa kwento ni John, at ang babaeng ito, nagyakag ng kanyang mga kapitbahay para pumunta kay Jesus. Ayan na yung narrative. Pagkatapos nun, bumalik yung kwento ni John sa mga alagad na niyayakag ng kumain ang Panginoon. Rabbi, eat something. Pero pakinggan natin ang sagot ng Panginoon sa verse 32. Ano po? So ano sabi ng Panginoon? I have food to eat that you know nothing about. So while the woman was telling others, the disciples were thinking about food. They urged Jesus to eat. But, look at this. Jesus said something very surprising. Sa 32, anong sabi ng Panginoon? But he said to them, I have food to eat that you know nothing about. And this is the true nourishment. Ito yung nakapagpapabusog sa Panginoon. Pakinggan ninyo, mga kapatid. Maraming mga tao akala nalulugod ang Panginoon sa mga bagay na ipinagkakaloob natin sa kanyang material. Huwag niyo pong masamain. Huwag niyo pong isipin na kapag nag-o-offering tayo sa church, hindi nalulugod ang Diyos. Huwag niyo pong isipin kapag nagbibigay tayo ng mga material na bagay sa gawain ng Diyos ay hindi nalulugod ang Diyos. Hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko po rito, mga kapatid, may mga bagay na pwedeng bumusog sa puso ng Panginoon nang hindi material, nang hindi nangangailangan ng paggasta ng pera. Ang nangangailangan ay isang masugid na pagsunod. Ano yun? Ipinaliwanag ng Panginoon. Sabi ni Jesus sa verse 34, my food, Jesus said, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Sabi ng mga alagad, ayaw niyang kumain, may nagbigay ba sa kanya ng pagkain? Because what they were thinking is physical food, material na pagkain. Pero si Jesus, sinabi niya, ang kanyang nourishment, ang kanyang pagkain, ay ang sundin ang kalooban ng nagsugo sa kanya
at tapusin ang kanyang gawain. Mga kapatid, listen. What satisfied Jesus most was doing God's will, and that is saving sinners. Amen? Kaya kumusta ka, kapatid? Kumusta yung ating mga pinagkakaabalahan ng ating mga buhay? Do we have that same hunger as Jesus? Or ang ating hunger talagang nakafocus lang sa mga bagay na kinakaing pisikal? Tandaan ang sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. And that speaks of two different food. The material, literal food, and the Word of God, the will of God. That is also food that we need to focus our attention. Kaya ano sabi ng Panginoon? Buksan ninyo ang inyong mga mata. Then Jesus gives a powerful command. Ano yung powerful command na yon? Pagkatapos niya sabihin na ang aking pagkain ay ang sundin ng kalooban ng aking Ama, binigay niya ang isang makapangyarihang utos sa verse 35. Don't you have a saying? Di ba may kawikaan kayo? Sa kawikaan nyo, sinasabi nyo, 4 na buwan pa para mag-ani. Pero sinasabi ko sa inyo, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Siguro, ang mga alagad tumingin sa mga bukid at sinabi nila, Lord, hindi naman pwedeng anihin to, wala pang bunga. Lord, talaga naman totoo 4 na buwan pa bago mag-harvest. Pero ang sabi ng Panginoon, buksan nyo mata nyo. Jesus was not referring to the literal harvest of wheat. But Jesus is telling the disciples the harvest of soul. The disciples saw a normal day, but Jesus saw a harvest of souls. Likely as Jesus spoke, the Samaritans were already coming toward him from the town. Sa oras na ito, yung babae, kasama na yung kanyang mga winitnessan, kasama na yung kanyang mga niyakag, come and see, papakita ko sa inyo ang isang lalaki na nagsabi ng mga bagay na nakalipas sa aking buhay, siya kaya ang Mesiyas. At eto na, parating na sila, at ito ang sinasabi ng Panginoon sa mga disipulo, eto na ang harvest. Open your eyes. The crowd approaching and Jesus says, look, the harvest is ready. But today, many Christians say, maybe later, people are not ready, it's not the right time. But Jesus says, the time is now, the harvest is ready. Amen, mga kapatid. Now, let us see the joy of this woman. The joy of participating in God's work. Merong kaligayahang hindi kayang ipaliwanag sa puso ng isang tao na nagiging instrumento sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Hindi ba, mga kapatid? Kapag ang isang kaluluwa nagbabalik sa Diyos, di ba yung mga anghel nagpapalakpakan sa langit? Pero pag ikay naging instrumento ng isang kaluluwang yon, naniniwala ako, kasama ka sa pinapalakpakan ng mga anghel sa langit. You may not receive the recognition here on earth because ang mundong ito, ang sukatan ng recognition, kailangan 10,000 na akay mo eh. Kailangan malaki ang naakay mo eh. Kay Uriel Balano ng G12, sasagasaan ka kapag hindi malaki yung naging bunga ng ministeryo mo. Pero sa Panginoon, isang kaluluwa may palakpakan sa langit. Amen? Ano po sabi ng verse 36 to 38?
Even now, the one who reaps draws a wage and harvests a crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together. Nagpatuloy yung Panginoon, ang sabi niya, yan, yun na nga po yung binasa ko, God is the one who saves. Tandaan po natin at lagi nating tandaan, God is sovereign in salvation. Ang Diyos naman ang nagpe-prepare ng puso. Ang Diyos ang umaakay sa mga tao papunta sa Panginoong Jesucristo. We do not create the harvest. It is God who creates the harvest. Tayo ay ano? Mga workers lang tayo at hindi tayo ang tagapagligtas. Amen? Kaya bilang instrumento, we will preach the gospel. We will sow the seed. But we will rely only on God for the harvest. Amen? John 4:37, thus the saying, one sows and another reaps, is true. Kapatid, makinig ka. Kung ikaw ay nagtanim ngayon at hindi mo na ani yung iyong itinanim, hayaan mo lang. Maaring bukas makalawa, may magtatanim na bago, at yung, o kaya naman, may mga ngaral na iba, sila ang aani ng mga bagay na itinanim mo. At kung may harvest ka ngayon, tandaan mo, may nagtanim dyan na iba. Anong ibig sabihin ba niyan? Some plant seeds, they share the gospel. Some water, they encourage and teach. But some will reap and lead them to Christ. Gaya ni Pablo, ang sabi niya, si Apollo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Subalit, ang Diyos ang nagbibigay ng paglago. Amen? Kaya, pag merong nanampalataya na akay sa Panginoon, kahit sa ibang relihiyon, take note, kahit sa ibang relihiyon, at tama naman yung relihiyon, ikagalak natin yon. Tanggalin natin yung kayabangan na dapat sa atin. Dapat sa atin sumama. Ganun yung mga attitude ng mga alagad ni Juan eh. Nagkaroon sila ng selos nung nakita nila yung mga alagad ni Juan Bautista sumasama kay Jesus. Pero ano sabi ni Juan Bautista sa ating pag-aaral na nakaraan? I must decrease so that he might increase. Tama? Maging encouragement sa atin mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work and you have reaped the benefits of their labor. Yung mga padating na crowd, ready na para harvestin. Pero hindi mga alagad ang nagtanim nun. Sino nagtanim? Yung babaeng Samaritano. Amen? Sino nag-akay doon? Yung babaeng Samaritano. Sino nagsabi na, come and see the man? Yung babaeng Samaritano. Pero ano sabi ng Panginoon sa mga alagad? Anihin nyo na sila. Some planted, and you are now reaping the fruit of what they have done. Others have done the hard work, and you have reaped the benefits of their labor. You may be benefiting from someone else's work right now, and someone else may benefit from yours. Kapatid, ang challenge, do not be discouraged if you don't see immediate result. Maaring share ka ng share, pangaral ka ng pangaral, imbita ka ng imbita, hindi sumasagot, hindi sumasama, huwag kayong magsawa. Hindi mo naman sila inaakay sa kapahamakan. Minsan nahiya tayo mag-imbita kasi pakiramdam natin, utang na loob nila ang dumating at maakay. No! Hindi natin utang na loob sa kanila kung makikilala nila ang Panginoon. Sila ang may pagkakautang sa atin dahil nadala natin sila sa Panginoon. Amen? Kasi ngayon, persuasion ng labanan eh.
Kanya-kanyang marketing ang labanan. Kanya-kanyang huli ng tao madala lang sa simbahan. Kahit na nga hindi naman totoong naging mananampalataya. Paramihan ang akay. Mga kapatid, wala akong concern doon. Kung hindi naman mako-convert talaga ang puso at hindi naman talaga mananampalataya, magiging panggulo lang yan sa loob ng simbahan. And I don't need those goats inside the congregation. Pero kung talagang sila ay hinipo ng Panginoon at sumunod sa Panginoon, nakakagalak na maging kabahagi ng buhay ng mga naaning ito. Amen? Now, pang-apat, the power of a testimony and the word. John 4:39-42, ang sabi, many of the Samaritans from that town believe in him because of the woman's testimony. Look at the result. Kaya ano sabi ng Panginoon? Ayan, anihin nyo na. Maraming mga Samaritano sa bayan na yun nanampalataya dahil sa patotoo ng babae. Amen? So, tingnan po natin mga kapatid, yung papano ang ginawa ng babaeng ito. We see the results of the woman's witness. Una, ang sabi, step 1, testimony leads people to Christ. Yung patotoo mo, mag-aakay para marinig ang ebanghelyo. Her simple story brought people to Jesus. Kaya mga kapatid, never underestimate your testimony. Minsan nakala mo yung testimonyo mo hindi masyadong makulay. Kasi mas makulay yung mga testimonya ng dating magnanakaw, dating drug addict, testimonya ng mga corrupt na politician. Opo, maganda pakinggan yon. At minsan nakala natin dahil wala naman tayong ganong kakulay na testimonya, walang silbi yung testimony natin. Hindi. Opo, maaaring hindi ka naman katulad ng babaeng ito na yung babaeng Samaritana, daming asawa. Pastor, di naman ako nakaranas ng ganun eh. Kung hindi ka man nakaranas ng ganun, ang ikukwento mo ay ang karanasan mo mismo sa ating Panginoong Hesukristo. Tandaan, pangalawa, Christ words o Christ word produces true faith. Hindi naman yung testimonya mo ang nagbubunga ng pananampalataya. Pakinggan ninyo, the Samaritan said, they said to the woman, we no longer believe, yan ang una, no? Naniwala sila kasi sa sinabi ng babae. Pero ngayon, ang sabi nila, now we have heard for ourselves. And we know that this man really is the Savior of the world. Maaari yung testimonya mo initially makapag-steer ng interest sa buhay ng iba. Pero malibang maintindihan nila ito mula sa bibig ng Panginoon sa kanyang mga salita, hindi sila mananampalataya ng totoo. Sabi diyan, at first they believed because of the woman, but then they believed because of Christ Himself. This is very crucial, mga kapatid. Sa pananampalatayang Reformed, true saving faith comes from hearing of the Word of Christ. True faith comes from the work of the Holy Spirit. And true faith comes from God opening the heart, not just human persuasion. Amen, mga kapatid? At dito po, pupunta na tayo sa huling talata. Yung huling talata, ipinahayag na si Jesus ang Savior of the world. John 4:42, they said to the woman, we no longer believe just because of what you said. Now we have heard for ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world.
this is a very powerful statement. Not just Savior of the Jews. This indeed the Savior of the world. Dati ang paniniwala ng mga Hudyo, si Jesus ay tagapagligtas lamang nila. Pero dito pinatunayan, Jesus is not only the Savior of the Jew, but the Savior even of the Samaritans. He is not just the Savior of the Jews, Savior of one group, but Savior of the world. Meaning, all kinds of people. Not all people, mga kapatid, but all kinds of people. From every nation. Amerikano, Koreano, Hapon, Pilipino, Ilocano, Bisaya, every kind. And even Samaritans. Amen? Yung mga itinuturing ng mga outsiders, tinuturing na hindi kabilang sa pananampalataya, ngayon ay tinawag din ng Diyos para sa kaligtasan. No one is far from God. Christ saves, and He saves the broken, the rejected, the sinful. Can we say amen? Now, bilang conclusion, what do we learn from this passage? One transformed life can impact many. The Samaritan woman brought the whole town. Nung ipinahayag niya sa buong bayan, come and see. Nagsunuran yung mga tao sa kanya. And Jesus declared, the harvest is already ready. People are now searching because of the testimony of the woman. God is now working. Ano ang ating role? Our role is to participate. Tandaan natin mga kapatid, we sow, we reap, but it is God who saves. Amen? At huwag nating kalimutan, ang Ibanghelyo ay napaka-makapangyarihan. Pag ipinahayag ang Ibanghelyo, it brings people from curiosity to true faith. Yung babaeng Samaritano, he went to the city and he told them, come and see the man. Yung curiosity ng mga taong nakarinig nun, sumunod sila, and then they saw Jesus. Mga minamahal kong mga kapatid, mga taga-subaybay ng Tinig ng Pag-asa, are your eyes open to the harvest? Are you willing to share your testimony? Are you participating in God's work? Jesus is still saying today, lift up your eyes. The fields are white and ready for harvest. Amen? Now, for some reflection questions na pwede niyong gamitin sa inyong personal na pag-aaral, small group, or Bible studies. 1. What water jars do you need to live to follow Christ fully? 2. Who in your life needs to hear your testimony? 3. Do you see people the way Jesus sees them as a harvest? 4. Are you actively participating in sharing the gospel? And the last, do you trust God as the one who saves? Tayo po'y manalangin. Father, we come to you today thanking you for opening our eyes to the truth that the harvest is ready. Grant us forgiveness for our indifference and fear. Give us boldness to share Christ just like the Samaritan woman. May you, O Lord, help us to trust in your sovereign work in saving souls and use us as faithful laborers in your harvest field. This is my prayer. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.